Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Alex, pati na rin po sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Ako po ulit, Berto ng Davao, at ang kwentong ibabahagi ko ngayon, karanasan naman po ng aking lolo Paing, kasama ang kapatid niyang si Lolo Diosdado at tatay nila, sa nilalang na kung tawagin natin ay aswang. Mga bagay at pangyayaring mahirap paniwalaan, ngunit totoong naranasan. Ang pamilya nila Lolo ay nagmula sa isang bulubunduking lugar sakop ng Cebu at ang kinamulatang hanap buhay ay pag-aabaka. Isang kahig isang tuka kung kaya sa hirap ng buhay, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Si Lolo Paing ay hanggang grade 1 lang habang yung kanyang kapatid na si Lolo Dado ay grade 2. Hindi na nakapagpatuloy gawa ng malayo rin talaga ang paaralan mula sa kanila. Ilang oras na lakaran yon, akyat baba mula at pauwi sa bundok, tatawid pa ng sapa, idagdag mo pa na kumakalam ang sikmura ng magkapatid kaya katagalan nun, napilitan silang huminto. Tumutulong na lang sa mga magulang sa pagbubukid upang kahit papano makaraos sa araw-araw. Pero kahit hindi nakapag-aral, tinuruan sila ng mga magulang na magbilang ng pera para hindi maloko ng iba. Ganon na nga po, ang pinakahanap buhay nila nun ay pag-aabaka sa bukid. Sila rin ang nagtatrabaho o namamakyaw sa mga karatig lugar na may mga pananim din na ganon. Yung hatian ng may-ari, parang 50-50 daw nung time na yon. Ganon kasimple ang kanilang naging hanap buhay hanggang sa nagbinata ang magkapatid. Sa ganung uri ng trabaho, may mga pagkakataon na sa bundok na sila natutulog. Umaabot ng 3 hanggang 5 araw at kung minsan 2 linggo pa nga kapag maraming trabaho at kinakailangang matapos agad. Maswerte kung may malapit na tubig dahil kapag wala rin po silang ligo-ligo noon. Tungkol naman po sa usaping kababalaghan tulad ng mga engkanto at aswang, parang normal na lang sa kanila yon. Wala silang pakialam kasi nga ang inaatupag ay paghahanap buhay. Pabirong sabi ni Lolo Paing, aanhin nila ang aswang hindi naman po yan makain. Bukod sa makakarinig ka talaga ng mga huni ng wakwak, tiktik, kuto-kuto at kung ano-ano pa dyan, ang lugar nila ay may mga taong sinasabing nagmula sa pamilyang aswang. Tulog sa araw, gising naman at umaalis kapag gabi. Yung isa pa nga, kapitbahay lang nila Lolo Paing na may maliit na tindahan kung saan sila nangungutang. At siya nga pala, ang kapitbahay na sinasabi sa lugar nila ay hindi kapitbahay na katabi mo lang. Ang pinag-uusapan doon kilo-kilometro ang distansya. Ganon kalayo ang sinasabing kapitbahay sa lugar na yon. At yun na nga po. Lahat ng sinasabing lahi ng mga aswang sa naturang lugar ay haka-haka lang naman. Puro chismis lang gawa ng wala naman pong nakapagpatunay. Hanggang sa may isang pangyayari noon na nagpakumbinsi sa pamilya nila Lolo Paing na totoo at umiiral talaga ang mga sinasabing aswang. Paano kasi? Nasaksihan nila ito mismo ng halos nasa harapan na. Isang araw, may pakyaw sila nun sa karatig lugar. Bale ang may-ari ay anak ng kapitbahay nila Lolo na sinasabing isa di umanong aswang. Nung time na yon ay buntis ang babae at malaki na ang tiyan. At dahil marami-rami ang mga abaka na tanim, matagal-tagal na trabaho rin. Mahigit 1 linggo silang mananatili sa bundok kung kaya nagbaon na ng mga kakailanganin doon tulad ng bigas, dilata at mga noodles na gaya ng nakagawian inutang galing sa tindahan ng kapitbahay nila Lolo Paeng na sinasabing lahi di umano ng aswang.
So ayun na nga po, 3 sila nun kasama ang tatay nila. Pagdating doon, nang magsimula ay puspusan talaga ang trabaho. Pagsapit ng dapit hapon, habang abala ang dalawa, si Lolo Dado naman ay gumawa ng tent na tinakpan ng mga dahon ng saging bilang bubong upang hindi mabasa kapag uulan. Ayos na to, Dado. Pwede nang tulugan sa ilalim. Sapinan lang ng sako, okay na. Oo, tol. Maganda pagkakagawa dyan, tignan nyo, hindi halata. Oo nga eh, ayos na ayos. Kung titignan mula sa malayo, hindi talaga mahahalata na may tent na ginawa kasi dun sila pumwesto sa may butas. Alam nyo yung dating pinag-ulingan. Dun sila sa ilalim upang hindi masyadong malamigan pagsapit ng gabi. Tapos kapareho pa ang kulay nito sa mga dahon ng saging at sa mga halaman sa paligid. Kaya hindi talaga mahahalata na may mga tao, lalong-lalo na kapag madilim na. Kung hindi mo kabisado ang lugar at dadaan ka sa bahaging yon, aakalain mo lang talaga na mga halaman. Kinagabihan nun, pagpatak ng 12:00 ng gabi, nagising si Lolo Paing dahil sa tawag ng kalikasan. Habang nagpaparaos sa bandang unahan, kahit malayo naririnig niya ang boses ng lalaking may-ari o yung asawa ng buntis na parang galit at nagmumura. "Perwisyo ka! Umalis ka rito!" Sabay pukpok ng matigas na bagay sa dingding ng bahay. Ang nasa isip ni Lolo Paeng, baka nagtatalo ang mag-asawa. Baka lasing ang mister kaya nag-away ang dalawa. Pagkabalik ng tent, makaraan ng ilang minuto, narinig ni Lolo na may dumaan na tiktik. Kasabay nun, may kung anong hayop ang tumakbo ng mabilis sa tapat lang ng tent nila, papunta sa direksyon kung saan masukal na. Siyempre hindi niya nakita kung anong hayop yon kasi nga nasa loob na siya ng tent nun. Subalit maihahalin tulad ang tunog sa isang ordinaryong aso na tumatakbo. Yung tiktik naman po, wala lang kay Lolo Paeng yon kasi nga gaya ng sabi ko kanina, normal na lang ang makarinig ng mga huning ganon sa lugar nila. Hindi rin po sila takot kung totoo man ang mga aswang gawa ng yung kanilang pangangatawan sintigas na ng bato dahil sa mabigat na trabaho. Idagdag mo pa na yung kanilang mga itak ay sobrang matatalim din talaga kung kaya walang kaba pagdating sa mga usaping ganyan. Handa ring makipagpambuno, ipagtanggol ang sarili anumang oras kung kinakailangan. So ayun na nga po, ilang beses din nilang naririnig na may dumadaang tiktik sa bahaging lugar na yon tuwing gabi. Sa mga sumunod na araw, nakausap nila yung lalaki at ang sabi nito, meron umanong bumibisita sa kanila tuwing hating gabi. Inaaswang daw yung kanyang buntis na misis kaya kung minsan, nagmumura siya kahit na 10 oras na. Kaya pala naririnig ka namin minsan na parang nagmumura. Oo, ako yun. Dinig pala rito. Ang layo ng bahay namin eh. Dinig na dinig, bossing. Tsaka kaya pala may naririnig kaming tik-tik lagi na dumadaan dito. Sa inyo siguro galing yan. Pabalik-balik pa nga akong minsan eh. Yun na nga yun. Perwisyo ang aswang na yan eh. Pag natsyempohan lang, may kalalagyan talaga yan. May ba tayo, bossing? Totoo ba talaga ang mga aswang? Para sa akin, totoo eh. Kasi, ayan nga, bumibisita sa buntis kong misis. Sabi rin ng asawa ko, yung lolo niya may kaibigan daw yata na aswang. Nabanggit niya yun dati. Yung lolo niya na taga roon sa amin? Oo, yun. Yung kapitbahay niyo. Ako dati, hindi naman talaga kumbinsido pero dahil nga sa asawa ko, lagi niyang sinasabi sa akin yan. Tapos may bumibisita pa sa kanya. Napapaniwala na rin. Tulad nung nakaraang gabi, nako, agresibong wakwak na talaga yung naririnig namin eh. Paikot-ikot ang lintik sa labas ng bahay. Pati yung malit naming anak, natatakot na nga rin eh. Anong balak niyong gawin? Galing na kami kanina kay Benan. Kaninang umaga, kinausap ni Mrs. yung mga magulang niya kung anong pwedeng gawin namin dyan sa aswang na perwisyo masyado. Pabalik-balik eh, hindi naman nagpapakita. Anong sabi ng mga magulang niya? Ayun,
Pinasuot lang naman ng itim na damit tapos binigyan ng lana para hindi raw maamoy ng aswang yung tiyan niya. Ay oo, yan din yung naririnig namin sa mga matatanda. Sabi nila mabisa raw ang itim na damit upang hindi makita ng aswang ang bata sa tiyan ng buntis. Yun nga raw eh. Sana nga epektibo para makatulog naman kami ng maayos. Ngunit matapos noon, kahit nakasuot na ng itim na damit at kahit may langis na para hindi maamoy ang buntis, hindi umubra ang mga pamamaraang yon. Meron at meron pa rin talagang dumadaan na tiktik at bumibisita sa bahay ng buntis. Pati nga sina lolo, naririnig din talaga nila na dumadaan doon. Ayan na naman paing yung kinaiinis ng amo nating lalaki oh. Ang aga-aga may tiktik na. Siguro takam na takam yan sa bata. Oo nga eh, papunta na naman yan dun dado. Dadapo na naman sa bubong ng bahay nila. Paeng, hindi kaya lolo ng babae yan? Yung inuutangan natin ba? Uy, hindi naman siguro. Huwag kang mag-isip ng ganyan, malaki pang utang natin dun oh. Pag narinig tayo, magagalit yun, hindi na tayo pa uutangin, sige ka. Biro lang naman dado, ikaw talaga. Sige ka, biro-biro ka dyan, pag nagalit tao, wala na. Ganon malimit ang eksena roon tuwing gabi. Kaya may mga pagkakataon na maririnig na lang din nila ang mga pagmumura ng lalaki at lagapak na parang sa bubong dahil hinahampas niya ito ng itak upang aalis daw ang wakwak. Hanggang sa isang gabi noon, dito may nasaksihan sina Lolo Paing na mga pangyayaring hindi nila inasahan na masasaksihan ng malapitan. Mga bagay na nagpabago sa kanilang paniniwala, kaganapang nagbunyag sa katotohanan. Hapon pa lang ay nagpaapoy sila sa basurahan. Nagsunog ng mga tuyong dayami at sinunog na rin yung mga tuyong kahoy doon para pagdating ng gabi, maibsan man lang kahit papano yung lamig ng klema sa naturang lugar. 12:00 pasado ng hating gabi, naalimpungatan ang mag-ama dahil parang may mga hayop sa labas ng kanilang tinutulugang tent na nagsasagupaan. Bukod sa maingay, tinamaan ang kanilang tinutulugan kung kaya nagising silang tatlo. Ala, anong hayop yan? Mga itak nyo, dali. Alerto na wika ng ama. Nakakapanindig balahibo ang mga nililikhang tinig sa labas, pero alam nilang may tao kasi parang may lalaki na malaki ang boses. Nang silipin nila, nanlaki ang kanilang mata dahil 2 aswang ang nagsasagupaan, di kalayuan mula sa kanilang tinutulugan. Klaro nila ang mga figura gawa ng maliwanag ang buwan ng gabing yon at isa pa, maliban sa maliliit, tinumba na nila ang mga abaka sa bahaging yon kung kaya naaninag talaga nila ang 2 aswang. Mga taong itim ang balat, mabalahibo at walang saplot tapos ang boses ng isa ay nakakapangilabot. At habang nagsasagupaan, talagang halos hindi humihinga sina Lolo Paing noon upang hindi mahalata na nandun lang silang tatlo sa loob ng tent na nanunood. Ngunit yung kanilang mga kamay, nakahawak na sa mga dalang itak at anumang oras ay nakahanda na rin kung sakaling atakihin. Naghabulan ang mga aswang, nagkalmutan, nagkagatan sa leeg, paikot-ikot sa lupa hanggang sa tumama yung isa sa basurahan kung saan may mga abo pa. May baga pa sa ilalim na hindi halata, dahilan kung bakit tumakas yung isang aswang na medyo maliit papunta sa masukal na bahagi ng lugar. Kahit sino naman siguro, higaan mo ba naman ang baga, mapapahiyaw ka talaga. Kahit kinakabahan, natawa na lang sina Lolo Paing dahil may mga baga pang dumikit sa likod ng isang aswang habang tumatakbo at pinapagpag niya ito. Masakit daw talaga siguro kasi nakita nilang palundag-lundag pa habang lumalayo. Kung hindi 2, 3rd degree burn daw ang abutin ng aswang na yon. Hindi na hinabol ng isang aswang yung tumakas, pero nagbitiw ito ng mga salita na boses tao na talaga.
Ang sabi niya sa wikang Bisaya, da gaba. O ibig pong sabihin nun sa wikang Tagalog, merese. Sinabi rin ng naiwang aswang doon na wag nang bumalik yung tumakas dahil kung may mangyayaring masama sa apo na buntis at sa magiging apo sa tuhod, papatayin niya raw ang batang aswang na yon pati na ang pamilya nito at alam niya raw kung saan nakatira. Hanggang ilang sandali nun, bigla na lang itong naglaho sa harapan nila lolo. Di nila napansin kung saan napunta, basta nakarinig na lang sila ng pagaspas ng pakpak na lumipad. Sa kanilang nasaksihan at narinig, nagkaroon kaagad ng kaliwanagan at ideya kung sino ang naturang aswang. Walang iba kundi ang mismong may-ari ng tindahan na inuutangan nila. Kasi nga, binanggit nito ang kanyang buntis na apo. Wala namang ibang buntis sa lugar na yon kundi yung amo lang nila lolo na babae. Diba? Kaya dun pa lang, kahit di talaga klaro ang hitsura ng aswang, may hinala na sila kung sino ito. Grabe pa ba? Totoo pala ang kwento-kwento tungkol sa kanya? Oo mga anak. Ako nga gulat din. Grabe. Di ko akalaing tunay pala ang mga sinasabi ng mga tsismosa sa atin. Pero hoy mga anak, huwag niyong ipagkalat ito ha. Huwag niyong ipagsabi ang nakita natin kahit kanino. Naiintindihan niyo? Opo, itay. Pero naaawa ako doon sa isang aswang, tay. Maraming baga ang dumikit sa likod niya. Ade, problema niya na yun. Punta-punta siya dito mga aswang dyan sa buntis. Kaya yun ang napala niya. Buti nga hindi nasunog Halos hindi makapaniwala ang mag-ama sa nangyari. Hindi makapaniwalang makakasaksi ng tunay na mga aswang na naglaban. At dahil may ideya na nga kung sino ang isang aswang na yon, para mapatunayang tama ang kanilang hinala, nag-obserba sila sa kapitbahay. Kapag may sugat ang matanda sa leeg o kamay, siguradong yun na ang aswang na kanilang nasaksihan. Sa mga sumunod na araw noon, dahil tapos na ang trabaho, agad silang nagtungo sa kapitbahay at nangutang ulit. Hindi pa nakapagbayad gawa ng wala pang naibentang abaka. Nakita nila yung pinaghihinalaang aswang. Wala naman daw po sugat pero pula ang isang mata nito at may pasa konti. Meron din sa leeg na pahaba ang tama o yung pasa na akala mo tinamaan ng matigas na bagay. Kaya kumpirmado, sabi nila lolo, ang kapitbahay nga nila ang aswang na kanilang nakitang nakipagpambuno sa isa pang aswang na gustong mambiktima sa apo nitong buntis. Dahil sa pangyayari, nabulgar ang tunay na pagkatao. Pero ganun pa man, mabait daw ang kapitbahay nila na yon at sa katunayan, kahit na pinag-uusapang aswang, hindi ito nagkaroon ng galit sa mga taong tsismoso at tsismosa sa lugar nila. At kahit sinong kapitbahay basta't meron lang, welcome na mangutang sa kanila. Matapos nun, walang ibang pinagsabihan sina lolo sa kanilang nasaksihan. Walang ibang nakaalam kundi sila-silang pamilya lang. Baka raw po kasi pag nalaman ng ibang tao na tunay na aswang ang kapitbahay nila, baka hindi na sila bigyan ng trabaho at ang pinakaayaw nilang mangyari ay baka magkaroon ng galit sa kanila at hindi na pauutangin sa tindahan. Kaya minabuti na lang na tumahimik upang maiwasan ang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sabi naman ng tatay ni Lolo Paeng, kaya lang nagawa ng matanda yon ay dahil sa pagmamahal sa pamilya. Kahit sino naman, di ba? Pinagtanggol nito ang kanyang apong buntis kasi nga kinukursunada ng ibang aswang. Kung mapapansin ninyo sa kwento, bago ang nangyaring sagupaan, pumunta yung babaeng buntis sa bahay ng mga magulang nito at humingi ng tulong kung ano ang dapat gawin. Yun na pala yun, ang mismong lolo na isang aswang ang gumawa ng hakbang upang maitaboy ang isa pang aswang na kumukursunada sa buntis. At sa di nga inaasahan, nasaksihan pa nila Lolo Paeng ang labanan na yon na sa tanang buhay nila
ay hindi inasahang makakaranas ng ganong klasing tagpo. Kaya nang dahil doon, nagbago ang kanilang mga paniwala tungkol sa sinasabing aswang at nang dahil doon, nabulgar ang katotohanan. Kung hindi nyo na itatanong, kaya sila hindi nakita habang nagsasagupaan ang dalawang nilalang. Kasi nga gaya ng sabi ko kanina, hindi halata yung kanilang pinagpwestuhan. Matapos ang karanasang yon, nakumbinsi sila na tama ang haka-haka sa kanilang lugar. Hindi tsismis, hindi gawa-gawa ang tungkol sa pagkatao ng kanilang kapitbahay na inuutangan. Totoong totoo at umiiral talaga ang mga aswang. Makalipas ang panahon, naglipa na ang mga kaaswangan sa lugar na yon. Halos lahat ng naninirahan doon na karamihan ay magkadugulang, puro umano mga aswang. Ganon pa man, wala naman pong napapabalitang may kabaryo silang biniktima o sinaktan. Ngunit bago pa man mahawaan sina lolo, lumipat sila sa ibang bayan at dito nga sa isang lugar sakop ng Davao, napadpad ang aking lolo Paeng habang yung iba niyang kapatid nasa Timog Mindanao. At dito na po magtatapos ang kwento ng aking lolo. Isang nakakapangilabot na tagpo tungkol sa kanilang nasaksihang sagupaan ng aswang. Marami pa po akong ibabahagi sa inyo pero sa susunod na lang ang iba gawa ng kinapos na po tayo sa oras. Hanggang sa muling takutan. Berto ng Davao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.